Isang binata na may kakayahang makakita ng multo ang nagpasya na gamitin ang kanyang kakayahan upang tulungan ang mga ligaw na kaluluwa na lutasin ang problema nila sa mundo. Ngayon ay balikan natin ang unang yugto ng series na Bring It On Ghost mula sa taon ng 2016. Ang lalaking ito ay nakakakita ng multo at dahil araw-araw niyang nakikita ang mga ito sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa mga ito at isang araw isang babaeng multo ang lumapit sa kanya at sinubukan na saniban siya at sinuntok niya ito sa mukha at sinabi na huwag na siyang guguluhin ito ulit pa. Humiling ng tawad ang multo at nangako na hindi na ito babalik pa sa kanyang bahay at ang binatang si Bongpal ay madalas na nakakakita ng multo mula pa noong siya ay bata pa. Ang kanyang layunin sa buhay ay mag-ipon ng 1 bilyon na won kaya inaalok nito ang kanyang serbisyo bilang isang exorcist. At sa kabila ng ilang taon ng pagtatrabaho siya ay nakaipon lamang ng 127 milyon won at sa perang ito aabutin pa siya ng 12 taon upang makamit ang kanyang layunin. At dahil kulang ito sa combat experience hinaharap lamang nito ang mahihinang multo at nang makatagpo nito ang mas malakas tumakbo ito sa takot. At isang araw nakatanggap ito ng isang mensahe mula sa isang babae na humihiling ng tulong upang maalis ang isang masamang maalamat na multo sa isang paaralan ng mga babae. At nang mag-alok ito na magbabayad ng 10 milyon won upang pumunta agad pumayag si Bong nang walang pag-aalinlangan. At nang makarating sa paaralan nakita ni Bongpal ang isang magandang babae sa silid at bigla itong nawala at lumitaw sa kanyang likuran. At dahil nakilala na isa itong multo nakipaglaban si Bongpal sa babae at matapos na patambahin ito sa sahig ang babae ay nakaramdam ng sakit sa dibdib at sinabing namatay ito sa sakit sa puso. At nang lumapit si Bongpal upang suriin siya tinusok ng multo ang kanyang mata at nauwi ito sa panggugulpi sa kanya. At dahil napahiya sa isang dalaga umalis si Bongpal nang may labis na galit at sa sumunod na gabi bumalik ito sa paaralan dala ang banal na espada ng kanyang tito. At nang makita ang multo sinubukan niya ito sa lakayin ngunit nawala ito at muling lumitaw mula sa likuran niya sinipa niya ito sa likod dahilan upang matumba ito. At sa kabila ng pagsisikap ni Bong nahirapan itong talunin ang babae at habang nagtatalo nahulog sila sa hagdan at nauwi ito sa isang halik nang hindi sinasadya. Ang multo na si Hyunjae ay namatay 5 taon na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin ito matandaan kung ano ang nangyari sa kanya o kung bakit ito na-trap sa mundo ng mga buhay. Gayunpaman pagkatapos na mahalikan si Bongpal ang mga alaala sa kanyang kamatayan ay nagsimulang bumalik at naalala nito na nakahiga siyang sugatan sa gitna ng kalsada. Sinubukan na ipaliwanag ni Bongpal na ang halik ay hindi sinasadya at nangyari lamang dahil nahulog sila sa hagdanan. At dahil naasar sa lalaki dahil sa pangungutya sa kanya sa unang halik nito nagpatuloy ang dalaga sa pag-atake sa kanya. Samantala kasama ni Bongpal ang mga miyembro ng Ghostnet Club si Chan at Rang ay nagtatago sa isang banyo para kumuha ng mga video ng multo para ibenta ito online at akitin ang mas marami pang miyembro na sumali sa club. Nang biglang inatake sila ng ibang multo na nag-udyok sa kanila na tumakas at nang makita ang nakakatakot na mukha ng multo nakalimutan ni Bong na siya ay isang exorcist at tumakbo sa elevator upang umalis. Hinawakan siya ng multo sa leeg at bilang tugon sinuntok nito ang multo sa mukha at sa kanyang gulat nagbago ang mukha ng multo sa mukha ng lalaki at ang multo ay isang dating guro sa paaralan ngunit isa itong manyakol at habang nakasilip ito sa isang babae sa banyo binato siya ng dalaga ng isang timba dahilan upang mahulog ito at tumama ang kanyang ulo sa lababo na ikinamatay nito. Maaari nang umalis si Bong sa paaralan kung gusto niya ngunit nang makita nito si Hyunjae na mag-isa kasama ang manyakol na guro pinili nitong tulungan siya at bago pa masaktan ng manyakol si Hyunjae nakialam si Bongpal gamit ang kanyang banal na espada at isang laban ang naganap sa pagitan nila at ng masamang multo. Gayunpaman malinaw na mas malakas ang espiritu at nagpanggap si Bongpal na humingi ng paumanhin sa multo para mahuli ito ngunit gumawa ito ng sorpresang pag-atake. Madali lang siyang nadaig ng manyakol at hinawakan ito sa leeg at planong tapusin siya. At nang makita si Bongpal mabilis na tumulong si Hyunjae at sinipa nito ang manyakol sa pangatlong paa nito at magkasama pinagtulungan nila ang demonyong Kanor. At nang pinatumba ng multo si Hyunjae inutusan nito si Bong na puntiryahin ang ulo ng multo dahil nakikita nito ang mahinang parte niya. At sa pagsunod sa kanyang utos inatake ni Bong ang ulo nito gamit ang espada dahilan upang mawala ito magpakailanman sa mundo ng mga tao. At nang maglaon sa kanilang pag-uusap na pagtanto ni Bong na si Hyunjae ang nagpadala ng mensahe sa kanya mula sa computer ng paaralan tungkol sa multo. At hiniling nito ang kanyang tulong dahil natatakot ito sa multong manyakol at ngayon hinihiling ni Bong ang kanyang 10 milyon won ngunit pinaliwanag ni Hyunjae na siya ay isang multo at wala itong pambayad.
At dahil sa galit sinabi ni Bong kay Hyunji na huwag na itong magpapakita sa kanya at dahil hindi maalala ng dalaga kung paano ito namatay at nakaramdam ng pag-asa nang napagtanto nito na bumalik ang alaala niya dahil sa halik ni Bong. At dahil desperado alamin ang katotohanan sa kanyang pagkamatay at pag-iral sa mundo ng mga tao hinahanap nito si Bongpal sa kanyang bahay at sinubukan niya itong halikan. At dahil hindi alam ang tunay na intensyon ng babae tinulak ito ni Bongpal at sinabing mas mukha itong bata sa kanya at dapat kumilos ito ng maayos. Si Hyunji ay nagulat sa komento ngunit dahil namatay ito 5 taon na ang nakalipas mas matanda ito sa binata. At nang tinanong ni Bongpal kung ano ang kailangan niya pinaliwanag ni Hyunji na may gusto lamang itong kumpirmahin. At dahil nairita inutusan ito ni Bong na umalis gayunpaman hindi agad sumuko ang babae at sa kabilang banda ang tiyuhin ni Bongpal na monghe na si Myung-chul na nag-alaga sa kanya mula nang mamatay ang ina nito at alam nito na si Bong ay nakakakita ng multo ngunit pinayuhan nito si Bong na huwag makipag-ugnayan sa mga ito. At sa kabila nito si Bongpal ay nagtrabaho bilang exorcist dahil sinabi sa kanya ni Chul na kung sasailalim ito sa isang operasyon hindi na ito makakakita pa ng multo at ipunin ng 1 bilyong won at mamuhay ng normal. Samantala si Hyunji ay patuloy na sinusundan siya kahit saan at nang tinanong ni Bongpal kung wala ba itong ibang mapupuntahan pinaliwanag ng babae na nawala nito ang kanyang alaala at hindi nito alam kung paano siya namatay. At sa kabila nito hindi handang magtiwala ang binata sa kanya at iniisip na ginagawa lamang nito ang kanyang kwento. Nang sinubukan siyang halikan ulit ng babae pinakita sa kanya ni Bong ang isang amulet na isang proteksyon sa mga multo. At dahil si Hyunji ay isang multo mabilis itong umalis sa kanyang bahay. At sa sumunod na umaga pinatawag si Myung ng may-ari na kung saan tinatakot ng multo ang kanyang mga bisita. At dahil bilib sa kanyang kakayahan na palayasin ang multo umatake si Myung gamit ang kanyang espada gayunpaman bilang isang matandang monghe hamina na ang kapangyarihan nito at nadaig ito ng multo sa loob ng silid at nagulpi. At sa gabi pag-uwi nito sa bahay nakaramdam ito ng kakaibang enerhiya sa apartment ngunit pinabayaan ito at sinamahan si Bongpal para sa isang hapunan. At nang maglaon habang natutulog ang binata nakita ni Hyunji ang pagkakataon na halikan siya gayunpaman bago pa niya ito magawa nagising si Myung mula sa isang panaginip na gumising kay Bongpal. At nang makita na malapit si Hyunji nainis ito at pinalayas ito palabas ng silid. At sa sumunod na araw si Bong ay naatasan na paalisan ang multo at matapos na ipakita sa kanya ng may-ari ang silid umalis ito. At habang ginagalugad nito ang silid nakaramdam si Hyunji ng kakaiba sa gallery at samantala habang nasa silid si Bong isang kamay ang humila sa kanya at isa itong babaeng multo na inutusan siyang umalis sa bahay sa lalong madaling panahon. At natatakot ito dahil minsan itong inabuso ng kanyang asawa na kalaunan ay pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa aparador. At lumalabas na ang kanyang asawa ay isa ring multo at ang may kasalanan sa lahat ng namatay sa lugar. Nang biglang narinig ni Bongpal ang isang sigaw at nang lumabas ito nakita nito ang masamang multo na buhat si Hyunji sa lalamunan. At nang makita si Bong inihagis ng multo ang babae at hinarap ito at sa kabila ng pagsisikap ni Bongpal na lumaban mas malakas ang multo at sa oras na tatapusin siya nito nagmadali si Hyunji na tumulong at sinipa ang multo. At sa gitna ng labanan napansin ng dalaga ang kahinaan ng multo at lumalabas na ang lalaki ay sinaksak ng kanyang kaibigan sa kaparehong silid kung saan namatay silang mag-asawa. Ang kanilang mga kaluluwa ay nakulong sa mundo ng mga tao at dahil sa kaalamang ito pinigilan ni Hyunji ang multo at inutusan si Bongpal na atakihin ito sa tagiliran. At sa pagsunod sa utos nito nagawa ni Bongpal na talunin ang multo at dahil natalo ang kaluluwa ng kanyang asawa ang babae na nakatali sa presensya ng kanyang asawa ay malaya nang makakapunta sa kabilang buhay. At sa gabing yun tinanong ni Bong ang babae kung bakit siya nito sinusundan at doon ipinagtapat nito na nang halikan siya nito ang alaala sa kanyang kamatayan ay bumalik pagkatapos ng 5 taon. At nang marinig ito hinalikan ni Bong si Hyunji ngunit wala itong nakitang kahit na ano sa pagkakataon na ito. At sa kabilang banda si Sang at Rang ay nag-upload ng video gayunpaman nakatagpo nito ang isang setback nang nahack ang kanyang account ng isang nagngangalang Sadako. Si Sadako ay isang troll na nagkakalat ng negatibong bagay sa social media at partikular na tina-target ang isang sikat na mang-aawit na si Miz. Ang problema ay lumala nang mahack ni Sadako ang account ni Sang upang mag-post ng mga mapuot na komento kay Miz pati sa kanyang mga profile. At bilang resulta sa mga komento mula sa publiko tinapos nito ang kanyang sariling buhay. At ngayon ang kanyang kaluluwa ay gumagala sa mundo at naghahanap ng paghihiganti laban sa mga nag-ambag ng kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga mapuot na komento sa kanyang profile.
Samantala si Bong at Hyunjae ay gumawa ng samahan at bilang kapalit sa pagtulong kay Bong na talunin ang mga multo makakatanggap si Hyunjae ng pagkain at tirahan mula kay Bongpal at pinahintulutan itong manatili kasama siya at maghanda para sa entrance exam. Ipinaalam sa kanya ng kaibigan nitong multo na siya ay naghahanda para sa SAT exam nang napagtanto nito na siya ay patay na. Kaya naman naisip nila na ang kaluluwa ni Hyunjae ay nasa mundo ng mga tao dahil sa may hindi ito natapos na isang bagay at posibleng malapit ito sa pagkuha niya ng SAT exam. Samantala ang gastusin sa pagkain Hyunjae ay mas higit pa sa inaasahan at pinilit nitong magdagdag ng karne sa cart dahilan upang magmukhang baliw si Bong sa publiko. Samantala habang nag-post si Sadako ng mga mapuot na komento isang ulat sa balita na inanunsyo ang tungkol sa pagkamatay ng mang-aawit na si Miz. Nang biglang nagsimulang mag-play ang mga video ng pagkamatay ng babae sa telepono na tumakat sa kanya habang nag-play ang music video ni Miz sa TV. Walang alam si Sadako na lumabas ang multo ng dalaga mula sa ilalim ng kama at nang makita ito umiyak ang lalaki at sumigaw ngunit walang sino man ang tutulong sa kanya. Samantala si Chang at Sang ay dumating sa apartment ni Sadako at balak na kamprontahin siya tungkol sa pag-hack nito sa kanilang account. At nang buksan nila ang pinto sa apartment nagulat silang makita na patay si Sadako at umaagos ang dugo sa kanyang mata at bibig. At dahil nagpanik mabilis silang lumabas sa gusali at nakipag-ugnayan sa pulis ngunit pinaghinalaan sila ng detective ngunit nakaligtas sila nang makita sa CCTV na dumating sila pagkatapos ng pagkamatay ni Sadako. Nang biglang sumali ang isa pang detective at ibinunyag na ang mga haters ni Miz sa online na nag-post ng maraming nakakasakit na komento ay nakatuon sa mga hindi inaasahang pagkamatay. At sa pagkamatay ni Sadako ngayon ay susunod na si Chang ngunit bagamat ang kanyang account ay nahak wala siyang magagawa dahil dito at hindi siya bibigyan ng pagkakataon ni Miz na magpaliwanag sa sitwasyon. At ngayon ang dalawa ay nasa estado ng takot at napagtanto na si Miz ay pupunta sa kanila. At upang iligtas ang kanyang kaibigan pumunta si Rang upang humiling ng tulong kay Bong na alam na nakikipaglaban ito sa mga multo. At habang sinabi nito ang pagkamatay ni Miz hawak ni Chang ang mga krus upang protektahan ang kanyang sarili mula sa multo at nang tumawag ito ang koneksyon ay nawala at sa lalong madaling panahon nakita ni Chang ang video ng pagkamatay ni Miz sa kanyang telepono. At dahil natakot sinubukan nitong umalis sa kanyang silid ngunit nakita nito si Miz na naghihintay sa kanya sa hallway. Pinatomba siya ng multo sa isang suntok at bago pa ito mapahamak lumitaw si Hyunjae at itinulak ito papalayo at sinibukan ng dalaga ipaunawa sa kanya na ang pagpatay sa mga tao ay hindi mababago ang anuman. Ngunit si Miz ay labis ang galit at nagsimula ang isang laban sa pagitan nila at nadaig ni Miz ang laban. Sinubukan nitong sakalin si Hyunjae ngunit dumating si Bong sa tamang oras at itinapon si Miz sa pader. At nang makita ang kanyang sarili sa salamin na pagtanto ni Miz na nagbago siya at ang mga salita ni Hyunjae ay nagmulat sa kanya na ang kanyang mga kilos ay mali at sumuko na sa kanyang kapalaran at nagpatuloy na sa kabilang buhay. At sa gabing yun habang natutulog si Hyunjae sinunog ni Bongpal ang damit na binili nito para sa kanya. At nang magising ito natuklasan nito ang kanyang sarili na suot ang magandang damit at natuwa ito dahil ito ang unang pagkakataon na may bumili ng regalo para sa kanya sa loob ng 5 taon samantala nang makita ito ni Bong nabighani ito sa kanyang ganda. Samantala isang dalaga ang naliligo sa isang sauna nang bigla itong nakaramdam na parang may humawak sa kanyang binti at nang tumingin ito sa ibaba nakita nito ang isang multo. At sa kinabukasan nag-aalala si Rang at Chang tungkol sa pagbabayad nila kay Bong para sa kanyang serbisyo ng exorcism dahil kinapos sila sa pera at mas pinalala pa ito ang komite ng paaralan ay binuwag ang kanilang ghost club at pinalaya sila sa apartment. At dahil mayroon lang silang maliit na halaga ng pera ang dalawa ay nakahanap ng isang murang lugar upang magpalipas ng gabi kung saan ang parehong lugar na haunted na sauna. At dahil walang alam sa misteryo sa lugar ang magkaibigan ay masaya na nakakuha ng 50% na discount at dumating ang dalawa sa sauna at humiga upang matulog. Nang biglang uminit sa lugar at umalis si Rang para matulog sa labas at matapos na umalis nagsimulang kumislap ang mga ilaw at lumitaw ang multo sa sauna sa harap ni Sang dahilan upang magpanik ito at sinubukan na umalis ngunit hindi nito mabuksan ang pinto. At bukod pa hinila ito ng multo mula sa likuran at matapos ng pagpupumiglas nagawa ni Sang na tawagin si Rang na tinulungan ng kanyang kaibigan na makatakas sa loob. At sa sumunod na araw sa paaralan nagtingin si Rang sa online at nalaman na ang isang lalaki ay namatay sa sauna 1 buwan ang nakalipas. Ang dalawa ay problemado na dahil sa kanilang problema sa pananalapi habang patuloy silang tinatawagan ni Bongpal upang magbayad.
Iniiwasan nila ang lalaki hanggang sa makasalubong nila ito sa unibersidad at nang mahuli sila hiniling nito ang kabayaran sa kanyang exorcism ngunit humiling si Rang ng 2 pang araw. At magkasama gumawa ang dalawa ng plano at nilapitan nila ang may-ari ng sana at inalok ang kanilang exorcism service upang alisin ang multo sa lugar. At matapos na pumayag ang may-ari inalok nila ang trabaho kay Bongpal at tumanggi ito ngunit nang tinaasa nilaan ng bayad pumayag ang lalaki sa usapan. At sa gabi dumating ang grupo sa sana at nagsimulang galugarin ni Bongpal ang lugar upang hanapin ang multo. At habang abala ang dalawa pinakita na natutulog si Hyunji sa sahig at sumama ito upang tulungan si Bongpal na labanan ang multo ngunit uminom ito ng beer ng maaga at sobrang nalasing para bumangon. Nang biglang narinig ni Bong ang isang sigaw at lumalabas na ang multo na hinahanap niya ay lumapit na kay Hyunji na may masamang layunin. At nang marinig itong sumigaw nagmadali si Bong upang iligtas siya at sa hallway nakasalubong nito ang multo na tila nahuhumaling kay Hyunji. At habang hinawakan nito ang babae gumanti si Bongpal at nagsimula ng laban sa pagitan nila. At habang abala ang multo na makipaglaban uminom si Hyunji ng juice upang huminahon at sinubukan nitong umatake sa masamang multo ngunit binuhat siya nito sa ere at sinusubukan halikan siya na pinandirihan ng babae. At nang makita ito bumangon si Bong at muling hinarap ang multo ngunit tila walang gumagana laban sa malakas na multo. At habang pinapahirapan nito si Bongpal napansin ni Hyunji ang kanyang kahinaan kung saan isang saksak sa kanyang dibdib. Nang pinaalam nito kay Bongpal mabilis na inatake ng lalaki ang multo sa kanyang sugat dahilan upang mawala ito sa mundo ng mga tao. At matapos na kumita ng pera mula sa exorcism binayaran ng dalawa si Bongpal at itinago ang natira para sa kanilang mga sarili. At matapos ng exorcism na ito ang dalawa ay nagpasya na gawin itong negosyo at kinausap nila si Bongpal at sinabi ang kanilang bagong plano. Maghahanap sila ng bagong trabaho katulad ng sa sana at si Bong ang hahawak sa exorcism sa mga multo. At sa paraan na ito hindi na kailangan mag-alala ni Bongpal na maghanap ng iba pang trabaho. Sumang-ayon ito sa kasunduan sa dalawa gayunpaman tumanggi pa rin ito na sumali sa kanilang ghost club. At upang ayusin nito ang dalawa ay lumapit kay Sohyun na crush ni Bongpal at dahil alam nito ang nararamdaman ni Bong para sa babae kinumbinsi nila itong sumali sa club at umaasang mahikayat si Bongpal na sumali rin. At nang marinig ang kanilang kwento ng kahirapan at kawalan ng tirahan nagpasya si Seohyun na sumali sa club at nagtagumpay ang kanilang plano dahil si Bongpal ay pumayag din na sumali. At matapos na mabuo ang club ang lahat ng miyembro ay nagpasya na magkaroon ng picnic tulad ng ibang club. Pumunta sila sa isang malapit na picnic spot kung saan ang pamilya ni Rang ay nagmamay-ari ng isang cottage. At malapit sa lugar may lawa kung saan umupo si Hyunji at Bong upang mag-relax at lingid sa kaalaman nila isang multo sa lawa ang pinagmamasdan sila mula nang dumating sila at habang umupo si Seohyun kinuha ng multo ang kanyang binti at kinuha siya nito sa tubig. Si Hyunji na nasa lugar ay nataranta at bago pa nito maunawaan ang sitwasyon nakita ni Bong na nalulunod ang dalaga at tinulak nito si Hyunji at tinulungan si Seohyun na makalabas sa tubig. At nang magtanong kung paano ito napunta sa tubig sinabi ng dalaga na may kumuha sa kanya. At nang marinig ito mabilis na naghinala si Bongpal kay Hyunji dahil siya lamang ang may ayaw kay Seohyun. Itinanggi ito ng dalaga ngunit hindi naniniwala ang binata sa kanya at dahil nagalit sa maling akusasyon ng binata umalis si Hyunji at umupo sa pantalan ng mag-isa. At habang bumili si Bong ng ointment para kay Seohyun nalaman nito sa tindera na ang lawa ay minumulto at maraming tao ang namatay doon. At dahil napagtanto na sinasabi ni Hyunji ang totoo at alam na nasa panganib ito nagmadali itong bumalik sa lawa upang iligtas siya. Samantala umupo ito sa lawa nang kunin siya ng multo sa tubig at hawak ang kanyang paa dinala siya ng multo sa malalim na parte ng tubig dahilan upang mahirapan siyang lumaban. At doon dumating si Bongpal at sumisid ito upang iligtas si Hyunji ngunit nahuli rin ang multo. At nang makita na lumulubog ang dalaga nilabanan ni Bong ang multo dahilan upang mawala ito patungo sa kabilang buhay. Pagkatapos ay iniligtas nito si Hyunji na tila nang hihina gayunpaman mabilis itong nakabawi sa nangyari at niyakap si Bongpal at sinabi nito kung gaano siya natakot sa nangyari. At dahil sa pangyayari nang hina si Hyunji at nang makita na mas lumalala ang kanyang kondisyon nagpasya si Bongpal laktawan ng kolehiyo upang alagaan ito. At habang natutulog nakita nito ang mga flashback noong araw na siya ay namatay at tinamaan ng isang sasakyan at nakita ang isang babae na nag-aalala sa kanya. At nang makita na nagpupumilit itong magising sinubukan ni Bongpal na alagaan siya ngunit tila hindi ito sapat. Sinabi nito kay Seohyun na hindi ito makakapagkolehiyo dahil hindi maganda ang kanyang pakiramdam at ginawa niya ito para maalagaan si Hyunji.
Ginugol nito ang araw sa paggawa ng pagkain niya at umaasang gagaling agad ito. At nang magising ito sinabi ng babae kay Bongpal ang tungkol sa kanyang panaginip kung saan nakita nito ang isang flashback ng kanyang nakaraan. Hindi pa rin ito maisip kung sino ang babae sa kanyang panaginip o kung paano ito namatay. At sa sumunod na araw si Rang at Xiang ay nagpasya na kumuha ng uniforme para sa kanilang grupo kaya ang tatlo ay nagpunta sa isang tindahan at bumili ng ilang black suit na aangkop sa kanilang propesyon. Hiniling ni Hianji kay Bong na bilhan siya ng uniforme dahil bahagi din siya ng grupo ngunit tumanggi si Bongpal. At matapos na mamili ang grupo ay nagpunta sa isang gusali para sa kanilang susunod na trabaho at isang babae ang ikinulong ang kanyang anak sa silid nito mula nang magsimula itong kumilos ng kakaiba. At sa isang flashback na ibunyag na madalas pag-alitan ng babae ang kanyang anak dahil sa palaging mababa ang grado nito sa paaralan. At sa kabila ng pang-12 ito sa rank hindi pa rin ito sapat sa babae at naniniwala na nagtratrabaho ito ng mabuti para sa kanyang anak at dapat na maging top student ito. At dahil sa patuloy na paghihigpit mula sa kanyang ina nagpasya si Yonsi na kitilin ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman bago pa ito tumalon sa gusali siya ay sinapian ng isang multo na sinamantala ang kanyang mahinang estado. At isang araw nang magdala ang kanyang ina ng pagkain sa silid ng kanyang anak nagulat ito nang makita ang mga punit na papel na nakakalat sa paligid. Sinadya ng dalaga na sirain ang mga papel at nang sinubukan itong pigilan ng kanyang ina tinusok nito ang kanyang braso. At bukod pa dito nagsimula itong magsuot ng mga ibang damit at makapal na makeup na hindi pa angkop sa isang estudyante. At nang panin nito ng kanyang ina ang pagbabago sa ugali nito itinulak ito ni Yonsi at sinabi na matagal nang patay ang kanyang anak. At sa kabila nito sinundan siya ng kanyang ina sa isang club at nang dumating nagulat ito nang makita ang kanyang anak na katabi ang isang lalaki na mas matanda sa kanya. At dahil sa galit kinuha nito ang kanyang anak at sinaktan nito. At dahil ang dalaga ay sinapian nagsimula itong tumawa ng baliw at napagtanto ng kanyang ina na tila may mali sa kanyang anak. At habang kausap si Bongpal ibinahagi ng babae kung paano nito dinala ang kanyang anak sa mga doktor at sa lamangkero ngunit mas lalo lamang lumala ang kanyang kondisyon. Nang biglang nagsimulang kumatok ang dalaga sa pinto at sumisigaw sa kanyang ina na palayain ito. At nang mataranta ang kanyang ina pinakalma ito ni Bongpal at nagpa siya na mag-imbestiga at nang pumasok ito sa silid nakita ito ni Hianji at naniniwala na ang dalaga ay sinapian. At sa ilang sandali nakita ni Bongpal ang multo na nasa katawan ng dalaga at isang laban ang naganap sa pagitan ng dalawa at madali lang nadaig si Bongpal ng multo. Sinubukan ni Hianji na tulungan siya ngunit nagawa ni Yonsi na pigilan ito. At nang marinig ang hiyawan sa silid nagpanik ang ina nito at nagawa ng dalawa na pakalmeyan ng matanda. At sa kabilang banda si Hai Song isang veterinary doktor at propesor sa paaralan ni Bongpal ay sinusuri ang isang ligaw na pusa sa kahilingan ng kanyang estudyante na si Hyunjin nang kinalmot ng pusa ang kanyang kamay. At dahil nagalit nakita ni Hai Song ang pusa sa gabi at pinatay ito dahil sa pagkalmat sa kanya ngunit sa kasamaang palad nakita ni Hyunjin ang aksyon na ito ngunit natakot itong magsalita. At matapos na umalis ang lalaki nilapitan ng dalaga ang pusa at nakita ang panulat ni Hai Song sa malapit. Mas naging kakaiba ang mga bagay nang umalis si Hai Song sa klase at nakatayo si Hianji sa kanyang daan at naghinala si Hianji ngunit hindi na niya ito pinansin. At pagkatapos ng klase tinalakay ni Seo Hyun ang mga lektura kay Hyunjin at nang umalis ito nahulog ang panulat ni Hai Song sa sahig kinuha ito ng dalaga at nakita ang pangalan ng guro at ibinalik ito sa kanya at napagtanto ng propesor na nasaksihan ni Hyunjin ang kanyang krimen. Pinuntahan ni Hai Song ang babae habang papauwi at ipinakita sa kanya ang panulat at nang makaramdam ng panganib sinubukan ni Hyunjin na tumakas ngunit inabutan siya ng guro at sinakal ito hanggang sa mamatay. At sa sumunod na araw bumalik ito sa universidad at umakto na parang walang nangyari at samantala ang kaibigan ni Hianji na si Kang Ja ay nagtapat sa kanya na mayroon itong crush mula sa universidad ni Bongpal. At sa gabi nahanap ni Kang Ja ang apartment ng kanyang crush at ginalugad ang lugar upang malaman ang higit pa sa lalaki. At habang sinusuri ang mga gamit nito natuklasan nito ang ID ni Hianji sa drawer at doon bumalik ang kanyang crush sa apartment at walang iba kundi si Hai Song. At lumalabas na nakakakita rin ito ng multo kung saan magkatulad sila ni Bongpal o posibleng sinapian ng isang masamang multo. At nang makita si Kang Ja sinakal niya ito hanggang sa maging abo at tuluyang nawala. Samantala natuklasan ng isang hiker ang walang buhay na katawan ng dalaga sa kagubatan tinawag nito ang pulisya at mabilis na pinaghinalaan ng mga detective si Hai Song dahil ang kanyang sasakyan ay nakita malapit sa lokasyon kung saan nakita ang katawan ni Hyunjin.
Gayunpaman itinanggi ni Haesong ang anumang pagkakasangkot at dahil sa kakulangan sa ebidensya siya ay pinalaya. Gayunpaman ang mga detective ay nanatiling naghihinala sa kanya at bukod pa sa pagkakaroon nito ng ID ni Hyunji lumilitaw na may lihim din itong motibo kay Bongpal. At sa paglipas ng panahon si Bong at Hyunji ay naging mas malapit sa isa't isa ngunit pareho silang nag-aalangan na ipakita ang kanilang mga nararamdaman. At sa sumunod na araw ang pangkat ng grupo ay patungo sa isang lalaki na lumalabas na sinapian. Pinaalam sa kanila ng kapatid nitong babae na ang kanyang kapatid ay dating may malubhang sakit gayunpaman pagkatapos nitong gumaling nagsimula itong makaranas ng seizure. At mula noon siya ay na-confine sa kama at sumisigaw sa tuwing gumigising ito. At isang araw nawala ito sa kontrol at ikinulong ang sarili sa banyo at nang nagawa ng kanyang pamilya na buksan ang pinto nakita nila ito sa shower na may hiwa sa kanyang braso at nagpapahiwatig na nagtangka itong magpakamatay. At habang nagpapaliwanag ang babae narinig nila ang hiyaw ng lalaki at nang pumasok sa silid nakita nila itong nakahiga sa kama. At nang subukan ng kapatid na buksan ang kurtina sumara ito ng kusa at nagpapahiwatig ng paranormal sa lugar. At pagkatapos nakita ni Bong at Hyunji ang isang babaeng multo na nakaupo sa itaas ng lalaki. At bago pa ito mahuli ni Bongpal bigla itong nawala. Nang biglang napansin ni Hyunji ang isang larawan sa mesa at sa larawan kasama ng lalaki ang kaparehong babae na lumitaw bilang isang multo. At nang tanungin isiniwalat ng pamilya na ang babae ay ang kasintahan ng lalaki ang ina nito ay nagagalit sa babae dahil sa pananakit nito sa kanyang anak kahit papatay na ito. At sa sumunod na araw nawala ng kontrol si Hyunmin at nagwala sa silid at binaliktad ang lahat at nang makita na may dugo ito sa kanyang noo labis na nag-alala ang kanyang kapatid na babae. Nang biglang narinig nito ang isang boses at bilang tugon tinulak nito ang kanyang kapatid sa sahig bago tuluyang umalis ng bahay. At pagkatapos na umalis nakita ng babae ang multo ni Sookyung na nakatingin sa kanya at dahil natakot muli nitong tinawagan si Bongpal at sinabi sa kanya ang sitwasyon. At nang tanungin kung saan ito nagpunta sinabi nito na ang paboritong lugar ng lalaki ay ang ilog kung saan madalas itong pumunta doon kasama ang kanyang kasintahan. Mabilis na nagtungo ang grupo at nakita ang lalaki sa tulay at habang nagpunta ito sa rehas nagpa siya si Hyunji na mag-teleport upang pigilan ito na magpatiwakal. At nang makarating sa lugar pinigilan nito ang multo ni Sookyung na nakatayo sa likod ni Hyunmin at nang tanungin kung bakit gusto nito saktan ng lalaki pinaliwanag ng multo na sinusubukan nitong iligtas ang kanyang kasintahan. At bago pa napagtanto ni Hyunji ang sitwasyon tumalon ang lalaki sa tulay ngunit sa kabutihang palad dumating si Bong sa tamang oras at iniligtas si Hyunmin sa pagkakalunod nito. At matapos na dalhin sa dalampasigan lumitaw ang multo ni Sookyung at nakiusap sa kanya na huwag kitilin ang kanyang sariling buhay. At sa isang flashback lumalabas na si Hyunmin ay may tumor sa utak at ipinaalam sa kanya ng doktor na kung hindi ito maooperahan mayroon lamang siyang 3 buwan na mabuhay at walang kasiguraduhan ng tagumpay kahit pa maoperahan ito. At sa gabing yun dahil sa labis na kalungkutan sa nalaman niya uminom ng marami si Hyunmin at si Sookyung na dumadaan ay nakita siya at nakialam at bago pa ito matamaan ng sasakyan tinulungan niya itong ipamulat sa lalaki ang kahalagahan ng buhay. At sa kanilang unang pagkikita nahulog ng labis ang loob ni Hyunmin sa dalaga at ang dalawa ay naging magkasintahan at gumawa ng magandang mga alala ng magkasama. Pagkatapos ay dumating ang araw ng operasyon at alam na hindi ito makakaligtas at hindi na niya makakausap si Sookyung nagpa siya itong tawagan ng babae. At nang malaman nito ang kanyang karamdaman nagmadali si Sookyung upang puntahan ito sa ospital gayunpaman na aksidente ito at nabangga ng isang truck kung saan nawala ng dalaga ang kanyang buhay. Samantala ang operasyon ay matagumpay at dahil nasabik na ibalita ito kay Sookyung tinawagan niya ito at nalaman sa ibang tao ang pagkawala nito. At dahil nawasak sa balita ang kanyang kalusugan ay lumala at naging suicidal ito at dahil hindi makayanan ng buhay nang wala ang kanyang minamahal nakita nitong hindi niya matanggap ang pagkamatay ng babae. At sa kasalukuyan inihayag ni Hyunmin ang kanyang saloobin na samahan si Sookyung sa kabilang buhay gayunpaman nakiusap ang babae na huwag niya itong gagawin at sinabi na ang kaligayahan nito ay makita siyang nabubuhay at malusog. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang pangako mula kay Hyunmin na huwag na nitong sasaktan muli ang kanyang sarili. At matapos na gumawa ng pangako nagpaalam ito sa kanya at pinagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. At sa paggugol ng maraming araw nang magkasama si Bongpal at Hyunji ay nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa at ipinagtapat ni Bongpal ang pagmamahal nito sa multo. Gayunpaman isang araw nang bumisita ang tiyuhin ni Bong sa apartment nito naramdaman niya si Hyunji. Bagamat hindi niya ito nakikita naramdaman nito ang presensya ng dalaga.
At dahil nalaman ang tungkol sa pagkakasangkot ni Bongpal sa mga multo, hiniling ni Myung kay Hyunji na iwanan si Bongpal para sa sarili nitong kapakanan at ibinunyag nito ang nakakalunos na nakaraan ng binata. At noong bata pa, isang masamang espiritu ang sumapi sa kanya at hiniling ng mga magulang niya ang tulong ni Myung upang pigilan ito. Bagamat napaalis ni Myung ang espiritu, kalaunan ay pinatay nito ang ina ni Bongpal sa harapan niya na humantong upang makakita ito ng mga multo. At bukod pa dito, nakaranas ng pambubuli si Bongpal dahil sa pangkaraniwang pag-uugali nito at dahil alam ang paghihirap ng binata sa mga multo, inutusan ni Myung na lubayan nito ang kanyang pamangkin. Tumulo ang mga luha sa mata ni Hyunji habang iniisip nito ang mga negatibong epekto ng kanyang presensya sa buhay ni Bongpal. At sa araw na yon, nang bumalik ang binata sa bahay, nakita nito ang isang cake na iniwan ni Myung para sa kanyang kaarawan. At sa gabi siya at si Hyunji ay nagdiwang para sa kanyang kaarawan sa isang cruise ship kung saan humiling ng tawad ang babae sa lahat. Pagkatapos ay inutusan nito si Bongpal na ikuha siya ng maiinom, gayunpaman nang bumalik si Bongpal hindi na nito makita si Hyunji at nawala na ito sa kanyang buhay at iniwan lamang ang kanyang magagandang alaala. Samantala, nang bumalik si Bongpal sa bahay, nakita nitong nawala ang damit ni Hyunji at naghihinala na may maling nangyari sa pagitan nilang dalawa. Pinuntahan nito ang kanyang tiyuhin at nagtanong sa kanya tungkol sa pag-uusap nila ni Hyunji at inamin ng monghe na inutusan nito si Hyunji na umalis na ikinagalit ni Bongpal. At sa sumunod na araw, dumating si Hyunji sa isang net cafe at hinahanap ang Dahan Academy, isang pangalan na madalas nitong makita sa kanyang vision. At sa pagkuha ng mga impormasyon, pumunta ito sa lugar ng academy kung saan ito naaksidente sa nakaraan. Nang biglang isang babae ang tinamaan ng isang sasakyan, ngunit sa kabutihang palad hindi ito masyadong seryoso. Gayunpaman, ang eksena ay nagpaalala kay Hyunji ng kanyang sariling aksidente pati na ang pagka-ospital niya sa Hanol University at ang hindi nito matandaan na si Haesong ang salarin sa likod ng kanyang aksidente. At sa kasalukuyan, napansin ni Haesong na malapit si Hyunji sa academy at nagpapatunay na nakikita niya ang dalaga. At nang maglaon, dumating si Hyunji sa labas ng ospital kung saan nakita nito ang kanyang sarili sa salamin. At sa labas nakita nito ang kanyang ina, ang kaparehong babae na umiiyak sa kanya sa mga flashback. Sinundan nito ang kanyang ina sa bahay at ginalugad ang lugar na may mga litrato, tropeo at medalya. Nang biglang nakatanggap ang kanyang ina ng isang tawag at nagpilit sa kanya na bumalik sa ospital, at pagdating sa lugar, pinaalam sa kanya ng doktor na ang kanyang anak na si Hyunji ay nakakaranas ng pagbigla at inilipat na ito sa ICU. Nagulat ang dalaga nang malaman nitong hindi pa siya patay, ngunit ito ay nasa coma sa loob ng 5 taon. At habang pinagmamasdan nito ang kanyang katawan na dinadala sa ICU, nakaramdam ito ng labis na sakit. At sa kabilang banda, si Bong kasama ang grupo ay nasa isang trabaho nang lumitaw ang isang multo sa harapan ng kanilang van na ikinagulat nila upang umalis, at lumalabas ito rin ang kaparehong multo na dapat nilang ma-exercise. Madaling natalo ni Bong ang multo, ngunit nagtamo ng pinsala habang umiiwas ito sa banggaan ng mabilis na sasakyan. Mabilis itong dinala si Rang at Shang sa ospital, sa kaparehong ospital kung nasaan ang katawan ni Hyunji. At matapos na makita ang kanyang katawan at napagtanto na buhay pa siya, mabilis na intindihan ng dalaga na makakasama pa nito si Bongpal. Samantala, sinundan siya ni Haesong sa ospital at gamit ang kanyang kayamanan nalaman nitong buhay pa ang dalaga, ngunit nasa ilalim ng coma sa loob ng 5 taon. Bagamat walang palatandaan na makakabalik ito, ayaw nitong magkamali dahil kapag nalaman ng babae ang lahat, maaari siya nitong isumbong sa pulis. At habang malapit ito sa katawan ni Hyunji, nakita ng babae si Bongpal sa labas ng ospital at sinigurado nito na hindi na niya iiwan ang binata dahil siya ay buhay pa. At bago pa ito makapagsalita, ng mas marami, nakaramdam ito ng labis na sakit at lumalabas na ginamit ni Haesong ang kanyang masamang kapangyarihan para saktan ang dalaga. At matapos na masaktan ng dalaga ang multo ng dalaga, ay nakaranas ng sakit ng isang cardiac arrest at nawala sa hangin. Samantala, nagmadali ang mga doktor upang tulungan si Hyunji, ngunit sa kabutihang palad nagawa nilang buhayin ito, at pagkatapos ng 5 mahabang taon muli nitong inimulat ang kanyang mata. Labis na nainis si Haesong na makita si Hyunji na nagkamalay, at sa kaparehong ospital nakita siya ni Bongpal, gayunpaman sa pagkadismaya nito hindi nito maalala ang lahat, pati na rin ang kanyang aksidente. At nang yakapin nito ni Bongpal, tinulak siya nito papalayo at sinabing hindi siya nito kilala at pinaalis sa silid. Nagulat si Bongpal, ngunit nang malaman nito ang pagkawala ng alaala ng dalaga, ginugol nito ang mga sumunod na araw sa pagdadala sa kanya ng regalo at sa pag-aalga sa kanya. Nang sinabi nito kay Hyunji na siya ang kanyang nobyo, nagulat ito dahil hindi nito nakikita si Bong bilang tipo ng kanyang lalaki.
At sa paglipas ng panahon na pagtanto ni Hyunji na alam ni Bongpal ang halos lahat ng tungkol sa kanya mula sa kanyang paboritong kulay at libro pati na rin sa pagkain. Sinimulan nitong ma-enjoy ang pagsasama nila, gayunpaman hindi pa rin ito handa na tanggapin siya bilang kanyang kasintahan. At habang pabalik sa kanyang silid, sinubukan ni Bongpal na pigilan siya dahilan upang mabitawan ng dalaga ang sakli nito at nahulog sa sahig, at nagawa siyang masalo ni Bongpal upang pigilan ito sa pagkakahulog. At muli isang hindi inaasahang halik ang nangyari at nagpaalala sa kanilang unang pagkikita noong multo pa siya. Bagamat inihayag ng dalaga ang pagkadismaya nito sa paghalik sa kanya, sa kaibuturan naramdaman din nito ang kilig. At tila ang lahat ay nasa ayos na hanggang sa natuklasan ng mga pulis ang katawan ng ama ni Bongpal sa kagubatan. Siya ay iniwan ng kanyang ama noong siya ay bata pa sa pagnanais nitong tugisin ang mga masasamang espiritu na pumatay sa kanyang asawa. Si Myung at Bong ay pinatawag sa morgue upang kilalanin ang katawan, at sa kanilang gulat lumalabas na ito nga ang kanyang ama. Si Bong ay may sama ng loob sa ama nito sa pag-iwan sa kanya, ngunit ang kamatayan nito ay nagparamdam sa kanya ng pagsisisi dahil sa hindi nito pagsagot sa mga liham ng kanyang ama sa mga nakaraang taon. At sa libing dumating si Hyunji upang makiramay, gayunpaman nang makita nito ang litrato ng namatay siya ay labis na nagulat. Nang biglang bumalik ang mga alaala ng unang pagkikita nila ng ama ni Bongpal, at lumalabas na nakilala niya ito 5 taon ang nakalipas sa labas ng isang templo. Nang ipinaalam ni Hyunji kay Myung ang tungkol dito, naalala nito kung paano siya nilapitan ng ama ni Bongpal para sa isang pabor. Ibinigay nito ang isang sobra at hiniling na ihatid ito sa kanyang anak sa nakasulat na address, at ang envelope ay naglalaman ng address ni Bongpal at isang ritual na armas na ginagamit ni Myung upang panatilihing ligtas si Bongpal mula sa masasamang espiritu. At matapos na mapalayas ang masamang espiritu sa katawan ni Bong, pinatay nito ang kanyang ina at pumasok sa katawan ni Haesong upang mahanap ang ritual na armas at sirain ito. At dahil na kay Hyunji ang armas, nagtangka itong patayin ang dalaga, gayunpaman matapos na suriin ang kanyang bag, wala itong nakita sa loob. At matapos na marinig ang panig ni Hyunji na pagtanto ni Myung na dapat itong kumilos upang pigilan ang masamang espiritu magpakailanman. At sa tulong ng isang babaeng monghe, nakakuha ito ng isang espada na may kakayahang ikulong ang enerhiya ng masamang espiritu. Gayunpaman ang ritual ay labis na mapanganib at maaaring mawala ni Myung ang kanyang sariling buhay. At sa kabilang banda, nilapitan ni Haesong si Hyunji at pinakilala ang kanyang sarili bilang propesor ni Bongpal, at inanyayahan niya ito sa isang klinik kung saan nilagyan nito ng droga ang inumin dahilan upang mawala ito sa sarili, at pinilit itong tandaan ang lokasyon kung saan ito tinago ang ritual na armas bago siya maaksidente. Dinala siya ng dalaga sa paaralan kung saan ito tinago ang armas sa kanyang locker. At nang makuha ito ng lalaki, maaari na itong wasakin ni Haesong upang matiyak ang kanyang patuloy na pag-iral sa mundo ng mga tao. At dahil wala nang silbi sa kanya si Hyunji, nagpa siya itong tapusin ang kanyang buhay, at bago pa niya ito sakalin hanggang sa mamatay. Nakita sila ni Bong at iniligtas ang dalaga, at nagsimulang ang isang laban sa pagitan ni Bong at Haesong. Ngunit sa malakas na kapangyarihan ni Haesong, mabilis nitong nadaig ang laban, at matapos na mapatumba si Bongpal sa sahig. Sinubukan ng masamang espiritu na tapusin si Bong, ngunit dumating si Myung at ginamit ang espada gamit ang kanyang dugo at naglunsad ng atake kay Haesong dahilan upang umalis ang masamang espiritu sa kanyang katawan. At bago pa lumipat ang masamang espiritu sa katawan ng iba, inalok ni Myung ang kanyang sarili, at habang lumapit ang espiritu sa kanya, hinawakan nito ang espada sa harapan niya at sinubukan na ikulong ang masamang nilalang sa loob nito. Gayunpaman ang kanyang pagsisikap ay walang silbi dahil iniwan siyang labis na sugatan ng masamang espiritu. Pagkatapos ay inihagis ni Hyunji ang ritual na armas kay Bongpal na kinuha ito, at sa isang suntok tinapos nito ang pag-iral ng masamang nilalang sa huling pagkakataon. At matapos na matalo ang masamang espiritu, sinubukan nitong gisingin ni Myung, ngunit tila wala itong magawa. At sa oras na mawalan nito ng pag-asa, ngumiti ang monghe sa kanya at lumalabas na nakaligtas ito sa pag-atake sa panahon ng ritual. At nang magising, sinuri ni Myung si Haesong at natuklasan na ang lalaki ay buhay pa. Dumating ang mga pulis at inaresto ang lalaki sa lahat ng pagpatay na ginawa nito, bagamat siya rin ay biktima lamang, siya ay sinapian ng isang masamang espiritu dahil sa umpisa balak talaga nitong pumatay ng tao. Muling nakasama ni Hyunji ang kanyang ina na sinisisi si Bongpal sa lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay ng dalaga. Ipinaalam nito kay Bongpal na aalis sila kinabukasan, at kung talagang nagmamalasakit ito kay Hyunji, dapat ay hayaan na niya ito. Iginalang ng binata ang kagustuhan ng ina ni Hyunji at iniwasan na ang pakikipagkita sa dalaga.
At nang maglaon kinuha ni Hyunji ang SAT exam at umaasang makapasok sa Universidad ni Bongpal. At sa araw na lumabas ang resulta isang multo ang gumugulo sa kanya at labis na natakot sa kanyang bagong natuklasan na kakayahan gayunpaman nakahanap ito ng lakas ng loob mula kay Bongpal upang harapin sila. At sa pagsalubong sa mga freshman ilang babae ang nagimbita kay Bongpal na sumali at dahil alam na hindi nakapasa si Hyunji sa pagsusulit tumanggi ang binata na dumalo sa party dahil hindi niya makikita ito. Gayunpaman nagpumilit ang mga babae at nagpasya ang binata na sumama. At sa kanyang gulat nakita nito si Hyunji sa mga freshman at lumalabas na nakapasok ito sa universidad ngunit itinago itong lihim upang sorpresahin siya. At sa gabi tinipon ni Bong ang kanyang lakas ng loob upang bisitahin ang ina ni Hyunji at nang magtanong kung bakit ito nasa lugar ipinagtapat nito na gusto niya ang pahintulot ng babae upang dalhin si Hyunji sa isang date. Mabilis na pinaliwanag ng kanyang ina na hindi nito gusto si Bongpal dahil kagagaling lamang ng kanyang anak mula sa 5 taong pagkakakoma at hindi nito maaaring hayaan ang isang estranghero sa paligid ng dalaga. Gayunpaman matapos na makilala ang binata pumayag na itong tanggapin siya bilang kasintahan ng kanyang anak. Ang buhay nila ay bumalik sa normal ngunit sa isang mas magandang pamamaraan at si Bong at Hyunji ay natagpuan ang pag-ibig. Samantala si Chang at Rang ay sabik na palakihin ang kanilang club sa pamamagitan ng pagsali sa dalaga. Ang magkasintahan ay nag-aalangan sa una na magkasama sa trabaho ngunit muli nilang napagtanto na hindi lahat ng multo ay masama at kinilala nila ang pangangailangan na gabayan ang mga nawawalang espiritu patungo sa kabilang buhay. Samantala kinausap ni Bongpal si Myung at nagtanong kung bakit patuloy pa rin itong ginagawa ang exorcism sa kabila ng panganib at kaunting pera. Isiniwalat ni Myung na ginagabayan nito ang mga multo na lutasin ang problema nila sa mundong ito kasama na rin ang pagtulong sa mga tao at lampasan ang kanilang takot. Naniniwala ito na ang paggabay sa mga nawawala ay matitiyak ang kasiyahan at kaunlaran ng lahat. At dahil na-motivate sa pagtulong sa mga multo si Bongpal at Hyunji ay nagpasya na bumalik sa club at ang kanilang layunin ay labanan ng masasamang espiritu habang tulungan ang mga nakulong sa mundo ng mga tao. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.